Dili na magdugay mag-igsunan ang atong speaker. Salamat kay gipadala sa Ginoo. Graduate po ni siya sa Mountain View College. Isa na po ka suod ni Higala. Then paghuman niya sa Mountain View College mag-igsuon, na-assign siya diri sa Western Mindanao Conference sa daghan nga distrito. Then umanianan namingon siya ni Ma'am Vicky Gonzaga Pamunan. Kung na sila itulukan na, puro babae, wala ning nakalamang lang ko niya, kaya wala sila lalaki sa kunsaon. So, si Shandy, ang kamagulangan, grade 12 naman siguro. Then grade 6, si It's dayon si Amber, kinder pa siya. Ang atong speaker, mag-exunan tungod pinakita sa Ginoo nga kapasidad usab sa pagministeryo. Gipadala siya sa atong abuatan sa atoang international school sa Ayas. Sa pagkakaroon, happy na siya mag-graduate sa iyang Doctor of Missiology. Puhon mga kaigsunan ang atong speaker, atong yampong ang mahuman ng siya. So, ang Diyos, magpapanangin sa patagusa kanato, ang atong speaker karoon ng kaigsunan, rely na ito ang Executive Secretary sa Western Mindanao Conference, Pastor Jeremy Pamunan. Thank you, Pastor Jerry. Classmate ni Pastor Jerry sa Masteral. Siya ang usa sa mga bright nga classmate na mo. Kaya kita ko ninyo siyang anak nga maipod kayo mong kanta. Salamat kayo, Ila. Kung amigadaho mga kaigsunan nga kining mga bata masingir ni. Pero gigamit nila ang ilang mga talento alang sa buluhaton sa Ginoo. And thank you for inspiring us. I would like also to thank the Grace Notes. Ang Grace Notes, ang ilang awit, ako nakita sa ilahang presentation uban ni Sir Carl, no? Nindot kayo ang accompaniment o nagtuo ko nga maayo kayo ang ato ang mga iglesia dinhi sa Pagadian tungod sa daghan atong mga singers. Usa ni sa mga trademark sa atong church, we have lots of young people nga maayo mo awit o makahimo pagpahat sa mensahe pinaagi sa pag-awit. Gusto ko mo kamusta ninyong tanan mga kaigsunan kay karon pa pud ko nakabalik human sa COVID. Dugay nga mga panahon apan usahay murag ginapugngan ta sa panahon tungod sa pag unsay tawag nato ani pag-grade sa matag usa. But anyway, dako ang akong kalipay nga nakaabot dinhi sa atong iglesia. Karong adlaw mohatag ta og pasidungog sa pinaka-highest nato nga harvest in gathering or in gatherer. Apan wala siya dinhi among namatikdan o kabibong mga kaigsunan kay gawas nga wa siya dinhi mga igsuon nabali ang amo ang kini ihatag nga gift maura nga sulod pero ang hala nabali nadala dito mga igsuon sa Pagadian Central Church ang ilaha mo niya dire ang ato apo dito. But anyway, naatay highest nga in gatherer dire sa ato nga distrito, and we have a small token nga para niya, no, by the name of isa to Pastor Jerry. So amo pang gitawagan mga kaigsuonan and hopefully by and by ato tong ma-announce. But thank you for joining us in our harvest and gathering, and you have reached your goals na amoy na bilin sa inyong church fund, and may this in gathering will continue bisan sa COVID-19. Ako pong pasalamatan atong mga pastors nga na-assign diri, Pastor Aldrin Rosales, Pastor Kenneth Tumakay, and Pastor John Butanas with the respective families. Ako pong pasalamatan ang atong mga officers sa ato nga district. I have seen your program sa mga batanon, nindot kayo, ganiha gi-project, ginasta projector, program po sa ato ang district na atay mga wali o ang inyong mga paningkamot ni nga tuig bisan na ay COVID. Nalipay ka ini nga nagtanaw how much more nga ang atong Ginoo nagtanaw kanato nga behind this COVID-19 we are still doing our best mga igsoon in terms of our evangelism. And to tell you frankly, akong ipahibalo ninyo nga we are all doing well in the conference, and also comparing to other missions and conference maayo po ang ilaha, but we have seen nga dinhi sa atong conference the Lord has given us so much blessing in spite ni ini nga COVID-19. I believe I have 15 minutes to
give my sermon for all of you today, and in the end mag-ampo ta para sa mga books nga atong ipanghatag panahon sa Impact, Hope Impact o panahon sa ato ang Harvest and Gathering niining nga tuig. Let us pray. Father in heaven, once again we ask your wisdom. Bless your people. Bless this church. Bless each one of us as we listen to your words. In Jesus' name, Amen. Usa sa mga dili na ko malimtan sa akong kinabuhi mga kaigsunan is to visit 3 countries. Nga kini nga country, puro sila na appeal mga kaigsunan sa 7 wonders of the world. The first country nga akong natuan is Petra. Kung maato mo sa internet or Google, inyo makita nga kining Petra, usa ni siya ka three-way house, usa ka balay nga di-curve dito sa mga bato. But in the later times, sila na-discover nga it is a burial place. O nahimo kini siyang known all over the world in the country of Jordan. O sunod na kung natuan mga kaigsunan is the Wall of Jerusalem. Mauning dapita ang pinakanindot kay nga dapit sa tibuok kalibutan, the center of the universe, because Christianity is 32% out of the 8.4 billion people around the world nga ang atong Dios nga gituwaan nga Mesiya or ang atong Dios mao gyud si Jesus Christ nga once upon a time naglakaw ni anang dapita, nagpakatao ni anang dapita, naglakaw og ministeryo ug natingon kanato nga mobalik siya sa John 14:1-3 alang sa pagkuha siya nga katawhan. Sunod nga nasod ang among nasakyan mao ang anatuan mao ang Egypt. Ug ang Egypt na ang gitawag pyramids dito sa Cairo. Ug narito'y taas kayo nga pyramid. Dito may mga kaigsunan ug kanang Sphinx nga imong makita before moadto ka sa usa ka dako kaayo nga pyramid. Alang nako mga igsoon, pagkanindot kayo sa mga dapit nga akong natuan and how blessed sa among pagtugpa sa airport. Nakain ko praise. Sa magtiayon, nahuntan ng wine. How can we offer good drinks for our guests? May ganit kay gi-invite sa kinasal si Mary, the mother of Jesus, o si Jesus Christ. Some scholars suggest nga parinti ni sila. Parinti ni Jesus Christ, ni Mary ang gikasal. And then sa diyang nahurot ng wine, kining babae, makabalibad pa. Pero the Lord will not say no to our requests. Especially when in times of needs. Niyon ang babae, Lord, wa na'y wine. Kunya, yung sa ng babae, wa siya nagulat sa Ginoo nga ayaw sa, pero ningon diretso ang inahan nga sa mga katabang nga pamati mo kung siya yung isugot, tumana lang ninyo. And the woman is very positive. And Jesus Christ said, gather the visits. Tipo ka, kung dito may sakana, pagkadagpo sa ilang tadyaw. Murag baril ka nagkuhay ng tadyaw, ningon si Jesus Christ, puna o tubig. And after the jars will fill in the brim, no? Dapit sa baba, Jesus offered the prayer. And Jesus said, offer this wine to the guests. O pagkainom sa mga guests, ningon sila, nanong karon pa man ninyong gihatag ang pinaka-the best na wine ever. Grabe mga kaigsunan, no? Ang Ginoo maghatag, dili siya mohatag ka ng kuanra, inatura. Dili mohatag ang Ginoo nga pari-parihara sa atong ginimo, but He will always give the best. Dili siya kabalo mohatag og dauton. Nung bitaw saya na akong anak ng utana siya, di, nganong si Abel o si Cain, nganong ginawa man ang halad ni Cain, ani Abel, niya kang Cain, wa man. And I told her, you know, it's not about the offering, but it is about the way, your core connection with God, the way you worship. Kay basin ang gidala ni Cain, unsa kaha, wala na please ang Ginoo, mga kaigsunan. But it needs blood when we do sacrifices. Ang iyahang abot tingali kay mga tanuman mo pwede ang gihalad, mga kaigsunan. But you know, God will always do the best. He will always give the best for us. So diha ang couple, pag-inom sa mga bisita, nanguling sila nga malipayon. And the couple that day was saved. Naluwas ang couple niya itong adlaw. Instead of shame, they received honor. They received praises. Why? Because Jesus was present during the occasion. The presence of Christ is a blessing to them.
Ang mga tinunan, nagsakay sila sa ilang boat one night, and the storm came. Kunya ang bangka hapit na gibalunod, masudla ng tubig. Nalisang na ang mga tinunan. Nakita nila si Jesus nga natulog ilang gipukaw, niya mingon na sila, Ginoo, hapit na ta malunod. Apan ang Ginoo mingon, where is your faith? Where is your faith? O mitindog si Jesus Christ dito sa tubangan sa sakayan, umingon siya, peace be still, o ang bagyo sa diha-diha niunda. Immediately the storm stopped. Umingon ang mga disciples, unsa nga klase nga tao nga bisan ang unos mutuo kaniya. There is no impossible with God. Nganong dili man niya mapaundang ang unos. He even made the universe. He even made the earth. He made you and me. And He made everything. There's no impossible with God. Mo hinungdan na Panginoon sa Ginoo, peace be still. Immediately, sa diha-dihang dayon, niundang ang unos. Usa ka maayong butang mga kaigsuonan when Jesus Christ is present in our life and in our family. Ang quotation nga nagayon, one of the greatest joys in life is spending time in God's presence. The time na atong giusik-usikan diha uban sa Ginoo during worship, simba, pag-ampo, o labaw sa nga tanan, pagbasa siyang pulong, those are privileges. Ang uban na ito, magunahunang nga magbasa ng Bible, langan-langan lang sa kong negosyo. Pag-ampo, langan-langan lang sa kong lakaw. Pag-adto sa church, usa ka adlaw, grabe pastor, amo 1 hour man, gasto-gasto ra na sa oras. Pero sultihan ta mo, ang business, it's not a privilege, but it is a work. While prayer is a privilege, while going to church is a privilege, why prayer is a privilege? Si Sister White nagingon kanatong mga kaigsunan that the angels in heaven are ready. Nag-andam na mga malulunda. Kung nakakita mo sa iyong plano before mulupad na iyang pako, iyang ana-anaon, aron makita nila nga nag-function ba, ma-imagine ako nga mga malulunda, ga-exercise na ang sila mga wings. They are ready for the command of God to go and perform their duty and go and answer the prayers of God's people. Unya usahay dili ta magampo, unya usahay dili ta magbasa, nga kana na yung mga butanga, those are privileges. Those are not hindrances, but those are privileges. The moment we read the Word, the moment we give time to the Lord, the angel of God will come and He will bless us and He will answer our prayers. Usahay lang na ay answer nga no. Kaya nakita sa Ginoo nga dili makaayo na to in the future. Kay God knows from the beginning to the end and nothing in between nga wa siya makaibalo. But there are times nga Ginoo mingon, wait, kaya dili pa eksaktong panahon. And sometimes, the Lord will answer our prayer immediately. Mawahinungdan nga, nindot ko na ang Diyos sa atong kinabuhi. Labi na Diyos panahon sa COVID-19. Second, the privilege of God's grace. Ang grasya sa Ginoo is immeasurable. The grace of God has no limits. The grace of God has no boundary. Wala na siya na-confine in one place. But His grace is sufficient to each of us. How deep is our sins? How deep is our miseries? But God is bigger with our problems. God is bigger with our sins. Si Mary, ingon ang mga Pariseo sa Diyos, karong adlaw, usa ka sitwasyon, duha ka bukang ibo. One bullet, 2 hits. Dalo na to si Mary dito sa tubangan ni Jesus Christ. Kung labanan ni Jesus Christ, apilo na to siya bato. Kay kining gibuhat ang babae, angay siyang batuon sa kamatayon. Pero dili siya labanan ni Jesus Christ, batuon gyapon na to silang duha. Kay nganong pa wali-wali siya, di siya mulaban. Di kay siya makahatag og kaluwasan ni Mayana. So atong adlaw, grabe na ka excited ang mga Pharisees ug mga Sadducees. Hasta mga tao nga ilang gisuhulan. Karong panahon na, batuon na yun na to, duha ka tao. Si Mary o si Jesus Christ, ang ila lang yun, once mubungat ang Ginoo, pulong bisag gamay lang yun, mulaban pa siya, o di siya mulaban, bato diretso. And then, you can see the picture, natuwa ng kanang mga tao, natuwa ng dagko kay mga bato, ready to throw it
dito kang Mary o kang Jesus Christ, and people are waiting for the first word nga isulti sa Ginoo. Pero sumala sa sugilanon. Nagsulti ba ang Ginoo pulong? Wala. Bisan gamay. Niadto sa sayuta o nagsulat sa dito o sa binisaya na Ginoo pa dito, ang walay sala mo'y unang mubato ni ini nga babae. And you can see the story nga ang sugilanon nagkahilis ang mga tao until finally si Mary na lang, Mary ang Magdala na lang nabili ng babae o si Jesus Christ. So, ngayon si Jesus sa babae, woman, where is your accusers? Where are they? Kung ngayon ang babae, wala na sila Ginoo. Kung ngayon si Jesus Christ, never I will condemn you. Rise up, go and sin no more. Tindog o lakaw o ayaw na pagpakasala. Grabe nga pulong na igsoon. Some scholars suggest nga sa dihan ingon ang Ginoo nga lakaw ug ayon na pagkasala. The woman was completely forgiven. The woman was physically restored. And it's not only mga kaigsuonan ang iyang dungog gibalik sa Ginoo. Ang ubang scholars suggest nga bisan ang iyang pagkababay gibalik sa Ginoo ngadto kaniya. Is it impossible? Yes, it is possible because God is powerful and He creates everything He wants for our good. Mo hinungdan nga adunay tao 38 years. Kada ko tao sa Pulo Bitisda, mangikap siya di siya kahikap kay bakul siya. 38 years, nakaulat siya dito nga makahikap siya, but nobody will carry him and brought him to the water. Pero ang Diyos magkaigsunan mo hindi doon. Kung niinan siya sa mao nga Ginoo, gusto ba kang mamayon? Umingon ang bakol, yes Lord, I want to be well. Ug niingon ang Ginoo, rise, take up your mat, tindog ug dala ang imong mga sabot. Hindi mo may imagine ang iyang tiil nga gagmay na, ang iyang mga ugat nga matay na, ang iyang mga selula siyang tiil na nangaluya na. But when all the body cells nakadungog sa Ginoo pag-ingon, stand and take up your mat. Murag ako ma-imagine nga naratol ang mga ugat niya. Naratol ang iyang mga body cells, naghatag og life sa iyang paa, and immediately nakatigdo mga igsuon ang maubakol. Praise be the name of the Lord. Adunay tao nga dili magtutuos Ginoo. He is not an Adventist tingali kung sa atong sitting karon. Iyang ngalan si Naaman. Giingan siya sa usa ka batanon nga adto sa propeta sa Ginoo dito sa Israel. Ningon siya nganong dito man sa Israel. Pero why mahimo si Naaman? Dito na siya sa Cebu, sa Chungwa, kung sa ato patong panahon karon. Dito na siya sa kining St. Luke sa Manila. Dito na siya sa Mayo Clinic, sa sikat kayong hospital dito sa US. Wa gyud kayo ang bisan gamay. Nahadlok si Naaman na iyang asawa, malayo na niya. Iya mga kabataan, mawala na iyang ranggo. Kahit wabot ang panahon nga mahimo na siyang outcast. Ipalayo na siya sa mga tao kaya makatakod ang iyang leprosy. Mo hinungdan nga isugot na lang si Naaman, ug diadto siya dito. Gatuo siya nga mananambal nga sisulti sa babae kay mananambal man alang sa mga pagano. Gwapo balay pero wa pa ginapakita niya gitagbo sa sugon ug niya sa sugon nga adto lang sir atong suba sir tusmaw lang dito kapito. Anya sa gibuhat ni Naaman. Sir, na may daghang gwapong suba sa Syria, tinuod niya gyud. Dito mi sa Israel kanang suba sa Jordan, lapukon diya din na. Butangan na lagay ng simintog sa salog gamay kay pagtunog parang di malagon. Kaya na may part dito nga daghang magpabautismo. Kaya ang yuta ng Jordan River, lapuko na, bulingo na. Ang sa Syria, pwede ko kuha ka ng Banyas Temple. Mo na ilang gigubatan sa gitawag sa Lidag Gulan Heights. Nga magubat sila dito, ilang ilugan ng tubig. Pero abin niyo mga kaigsunan, ningon ang mga sakop niya, mga bodyguard ni Naaman. Tistingi lang boss. Anyway, pag ulit na ito, makaagi man tag Jordan River, mo-cross man ta, tisting na suntos man. So, diyan, nawadan siyang paglawon, pero yung masundalo, isulti niya. Uy, pag tusmaw niya, sige siyang tanaw, pero sa ikapito niyang tusmaw, pag tanaw niya, ang iyang panit na himong panit sa usa ka gamay bata. O bisinggit siya, praise be to the God of Israel. Ibalik siya dito sa maong prophet, gadala siya 30,000 pieces of silver and gold, fine clothing, mga mahal na masapot. Iyang ibayad, kaya kaibalo siya. Ang ilang malanambal sa ila, mahal yung bayad, labi na yung maayo ang pasimple. Iyang idalagdagan kaya mga gifts na estudyante, karon nagtuon dito sa Ayas, ilang gikwenta o pila na mga kaigsuunan ng 30,000 pieces of silver and gold.
Sumala sa study mo, abot siya og 3 billion pesos. Pagkadako na unta to, nga mong ibayan kang prophet. Pero ginawat ba sa propetas Ginoo? Paghatag yun naman, niingon na yun ang prophet, si Elisha, niingon na siya, the God of heaven does not require payment. Siga ang mata ni King Naaman. Pero niingon ang prophet,